Nakaabang na ang marami kung paanong mailulusot sa Administrasyong Marcos ang batas na hinihingi ng konstitusyon para tuluyan maipagbawal ang mga political dynasty. 38 taon na yang hindi maipasa-pasa. Kung bakit at kung anong naging epekto niyan sa bansa, partikular sa kahirapan, himayin sa special report na tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Dahil anak ng isang dating Pangulo, may bigat ang deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Anti-Political Dynasty Bill bilang prioridad na maisabatas. Sa kanyang pinakahuling Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, may idineklara siyang 10 kaanak sa gobyerno, kabilang ang kapatid na si Senadora Amy Marcos at pinsang si dating Speaker Martin Romualdez. Bago siya naging Pangulo, nagsabi si Marcos na hindi siya tutol sa mga political dynasty. Pero ngayon, sabi ng palasyo, nagbago na raw ang kanyang pananaw. Nagbabago ang political landscape. Maraming umaabuso. Nais ng Pangulo na ipabatid sa taong bayan na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelido. Pareho sila kung tutuusin ni Vice President Sara Duterte na isa ring anak ng dating Pangulo, na meron namang 6 na kamag-anak sa gobyerno batay sa huli niyang SALN at sa resulta ng huling eleksyon. Mula sa mga angkang politikal, ang 2 pinakamataas na leader sa bansa. Gayong may probisyon ng konstitusyon na nagbabawal sa mga political dynasty. Binanggit kasi sa probisyon na kailangang tukuyin ng isang batas ang definisyon ng political dynasty, bagay na 38 taon ang hindi inaakda ng Kongreso. Bigo ang lahat ng panukala kaugnay niyan mula sa unang naihain sa 8th Congress, kahit nga dineklara ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2015 na kailangan ng maipasa ang isang anti-dynasty bill. Wala ring naipasang ganito ang kanyang administrasyon kahit sa mga sumunod na kongreso. Ang bilang ng mga panukala, paunti ng paunti. Sabi nga ng mga eksperto noon pa, paano papasa ang anti-dynasty bill kung makasasama ito sa interes mismo ng mga politikal na pamilya. Ang pag-define nitong pagbabawal na ito ay iniwan ng konstitusyon sa Kongreso, sa Kamara at sa Senado. At mag-4 na dekada na dahil ang Kongreso natin ay pinupugaran ng mga miyembro ng political dynasty ay hindi nila ipinasa ito. That has been the story of the anti-political dynasty bill for the longest time. 22 miyembro nito ay nasa Senado. 4 na pares ng senador ang magkapatid at 10 ang may kamag-anak sa Kamara. Habang sa Kamara, 212 o mahigit 4 sa bawat 5 kongresista ang mula sa political dynasties, ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism. Kabilang ang mismong House Speaker na may 14 na kaanak sa gobyerno. Pero nitong Nobyembre ay idineklara na niya sa mga kasama na isusulong ang anti-dynasty bill bago pa ihain ang bersyon niya ng panukala kahapon. Alam ko pong maraming magtataas ng kilay. Sa totoo lang po, marami po akong pamilya na nasa pwesto. Pero bakit nga ba dapat wakasan ang mga political dynasty? Sa pag-aaral ng Ateneo de Manila University School of Government noong 2022, lumabas na may kaugnayan sa kahirapan ang mga political dynasty. Sabi nito, sa ilang probinsya ay may mga negosyong nakikipagtulungan sa mga dynasty para palawigin pa ang di pagkakapantay-pantay sa politika at yaman. Sa ngayon, di nabababa sa 100 ang nakahaing anti-dynasty bill sa Kamara na sisimulang talakayin sa Enero. And there are 2 schools of thought. Democracy is essentially about having to choose as many candidates as possible. That's one thing that we also need to balance out with the attempt to regulate what's accepted and what is not. So it really needs a thorough deliberation from the House members. May mga pangamba na baka propaganda lang ito upang ilihis ang atensyon sa flood control controversies. Pero ako po ay optimistic
na seryoso ang Pangulo. It must be passed before the election process begins for the 2028 national elections. Suportado rin ng ilang senador ang anti-dynasty bill. Pero kung hindi pa rin ilulusot ng mga mambabatas, may isa pang paraan. Sana maipasan ng Kongreso, pero kung hindi, mayroong judicial legislation na kung tawagin. So, the other track, siguro pag-aralan ng Supreme Court. Kasi mayroong, if I'm not mistaken, around 10 petitions before the Supreme Court on to declare political dynasties as contrary to the Constitution. Now we have a very rare opportunity in which the flood control scandal has resulted in the weakening of the political dynasties, no? And the administration is politically wounded, and the only way for this administration to regain at least some level of trust from the public is for them to push for an effective package of political and governance reform to address corruption. And one of the main component of this reform package is the passage of the Anti-Political Dynasty Bill. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.